dalawang araw na lang at celebrate na naman natin ang Araw ng Kalayaan. Importante na malaman natin ang mga nagaganap ng mga activities sa Araw ng Kalayaan. At isa nga dito ay pangungunahan ng Department of Labor and Employment. Kaya kasama natin ngayong umaga si Dole NCR Regional Director Nelson Hornilla. Magandang umaga po, Sir Nelson. Good morning. Magandang umaga, Sandra and Carla. Magandang umaga, mga boss. Sir, una po pag-usapan po natin, ano po ba itong Kalayaan 2013 Job Fair na magaganap nga po sa Wednesday? Actually, Sandro, ito is a component of the 115th Independence Day celebration. Every year, ang Department of Labor and Employment, in coordination with other government agencies and private employers, are conducting itong tinatawag nating Independence Day Job Fair. And this June 12, gaganapin natin itong Independence Day Job Fair sa South Drive, Rizal Park. Malapit ito po sa Quirino Grandstand. Okay. Sir, ano po ba yung mga industries na magpa-participate sa job fair na ito? Okay, magandang katarungan yan kasi napakarami nating vacancies. Around 65,000 local vacancies, overseas vacancies, and government vacancies. But para magkaroon ng idea yung ating mga aplikante kung saan manggagaling yung mga vacancies natin, ikakuan ko by industry. So manggagaling po yan sa cyber services, napakaraming vacancies dyan. Ganon din po sa information technology, sa hotel and restaurant, health and wellness, wholesale and retail, construction, automotive, and marami pang iba. So around 15,000 ang local job vacancies natin. Okay. So ito po, kasi napag-usapan nyo nga po yung mga industries na kasama. Pero ano po bang mga klaseng mga jobs po nag-aantay? Kasi alam po natin na local and overseas po, meron po ito, di ba? So halimbawa, dito sa health and wellness, meron tayong mga branch operators, branch operation associate, new accounts consultant, pharmacist, receptionist, clinic managers, among others. While dito sa hotel and restaurant, meron tayong front desk clerk officer, bellman, maintenance staff, personnel, receptionist, and so on and so forth. So yun lang mga sample natin ng mga vacancies. Napakarami talaga. Nakikita natin yung listahan ni Sir. Ang dami-daming possible jobs. Natutuwa nga ako kasi nung last Friday, nag-conduct kami ng Employers Forum wherein in-invite namin yung mga employers na magsasali sa June 12. And ang sinasabi nila, napakarami nilang vacancies. Ang problema, yung mga aplikante, hindi masyadong i-advocate sa kanila or nasasabi sa kanila na may mga ganong klaseng vacancies tayo. Okay. Sir, ano naman po yung mga partner agencies ng Dole para sa job fair na ito? Okay, kasi ito nakakatuwa po kasi ngayon kasi dito na po natin nagagamit yung public-private partnership and at the same time convergent program po ito ng various government agency. So sa Dole family po, halos lahat ng Dole agency kasama natin. While sa government po, well of course, ang Philippine Information Agency, laging katuwang natin yung mga yan. Nandyan din po ang DPWH, National Park Development Council, MMDA, National Historical Commission, and marami pa pong iba. And sa private sector naman po, nakakatuwa rin po yung response nila para masuportahan tayo. Ang major sponsor po natin, pwede ko bang sabihin, for this year is yung Smart Communications. Napakalaki po ng tulong nila. Kasama din po ang Federation of Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industries Incorporated, Banco de Oro, and Philippine Daily Inquirer. Yan po yung mga kasamahan natin ngayong Independence Day na partner, sponsor. Sir, ito po mga kasamahan nyo pong para nga mabuo ito. Sila din po ay mga job vacancies na ino-offer po, di ba? Pati po yung government agencies ay may mga opening rin po at magkukuha ng mga... Tama ka dyan, Sandro. Meron tayong 4 na government agencies na sasali. Pinangungunahan po ng Philippine National Police. They will be recruiting around 9,000 na uniformed personnel. Ang Department of Labor and Employment po will be also recruiting yung mga bagong plantilla positions namin for labor compliance officers. Ito po yung additional na plantilla positions na inapprove ni Pangulong Aquino sa Department of Labor para po lumawak naman
yung pag-conduct natin po ng advocacy on inspection framework. Ang DSWD magha-hire din po ng around 200 plus na enumerator para po dun sa conditional cash transfer program nila. Well, ang AFP, we understand that they will be recruiting para po sa Philippine Marines. Ay mga ensign po nila. Okay, pero sir, para naman sa mga interested na pumunta nga po, ano ba yung mga requirements na kailangan nila dalhin? Okay, kasi dito pagka ganito, Sandro, pag ikaw ay pumunta sa job fair, dapat ready ka. Unang-una, dapat marami kang resume or biodata na dala kasi you can apply in as many company, Bibigay ka both pa sa local, maraming overseas, and government para mabigyan mo sila. Kung meron kang mga credentials na, mga documents, halimbawa, Pag-ibig, PhilHealth, SSS, document, at saka yung mga certificate of employment, pwede mo rin dalhin yan para mapabilis ang proseso ng application mo. And malay mo, baka maging kwan ka, maswertehan ka, may mga companies kasi tayo nagha-hiring on the spot, on the day. Nung last May 1, sa National Capital Region, alam mo ba kung ilang percent nung hired on the spot among the applicants? 40% ang hired on the spot nung May 1 pa lang sa NCR. So ganun kalaki at napakarami pong nagkakatrabaho dito. Sir, balita din po namin na magtatayo din daw po ng booth ang TESDA. Okay. Ano naman po ang booth na to and ano po yung mga services sa kanilang Oo, i-offer? tama. Lagi pas kasi nating katuwang o katulong ang TESDA. Job fair tayo. Kasi malaki din yung problema right now natin on job mismatch na tinatawag. And ang magaganda po yung mga courses na ino-offer ng TESDA kasi ito po is demand-driven. Sila po ipopromote ng TESDA yung kanilang mga programs and services and they will accept applicants para dun po sa mga aplikante natin o yung mga estudyante na gusto mag-enroll sa TESDA courses. They will be accepting applicants, they will register applicants para po dun sa scholarship program nila. And at the same time, magkakaroon din po sila ng libreng haircutting and massage during the activity. Wow. Okay, pero sir, meron din kayong ni-launch na employment facilitation services. Ano po yung mga kabilang dito? Actually, itong employment facilitation services, marami itong programa under this. Job fair is one of the strategy under the employment facilitation services. Okay. Now, ang isang regular na assistance natin on job employment facilitation, yung tinatawag nating Public Employment Service Office or yung PESO. Dito sa National Capital Region, doon sa mga local governments unit natin, lahat yan merong Public Employment Services open Monday to Friday from 8 a.m. to 5 p.m. to accept applicants and at the same time to accept job vacancies from the private sector and at the same time they do the matching para ma-repair dun sa mga aplikante. Another strategy is yung tinatawag nating PhilJobNet. Ito yung official job portal ng government kung saan pwedeng mag-encode ng resume nila yung mga aplikante and upon encoding, nagkakaroon na din ng automatic job matching. Pwede rin gamitin ito sa manpower search ng mga employers natin. So I'm encouraging our employers to use the PhilJobNet system in their manpower search. Wala pong bayad ito. Napaka-convenient at napakadali nito. Imbis na ikaw ay magpunta-punta pa sa kung ano-ano ahensya o ano pa mga kumpanya, online na lang, gagawin mo na lang yung gagagamit ito. Pero sir, ito po meron din po kaming natunugan na meron po daw kayong Project Jobs Fit. Yes. Ano naman po, pwede po nang pag-usapan tayo? Kasi di ba nga isa nating na-identify na cause ng unemployment kung bakit mataas ito is yung job mismatch. So, in 2009, the Department of Labor initiated or conducted yung tinatawag nating Project Job Fit wherein nagkaroon po ng tripartite consultation nationwide, identify kung ano po yung mga key employment generators and at the same time identify kung ano yung mga in-demand skills in the next 5 to 10 years and kasama din po yung identification ng mga problems on labor and employment that needs to be addressed. So kung pupuntahan po nyo yung website ng Department of Labor and Employment, makikita po nyo yung job fit doon. Nakalagay po yung mga key employment generators and yun pong mga in-demand skills na pwedeng maging guide ng mga incoming college students natin in choosing their courses. And maganda rin po dito,
Meron din po tayong mga career guides na na-develop na pwedeng maging guide po sa mga kabataan natin sa pagpili ng courses nila. Okay. Pero sir, ano po yung goal nyo na percentage na matulungan na makahanap ng jobs this year? Sa job fair? Opo. Oo. Ang kasi, ang aming target dyan is 15%. Hard on the spot. But pag job fair po kasi hindi naman po natatapos yung placement niyan doon sa day itself. Meron pong a month or two para i-process pa po yung mga application ng mga applicants na na-qualify as per further interview. So, 15% po pagka job fair dun sa job fair mismo, and around 50% po pagkatapos po ng processing ng lahat ng applicants. Okay. So ito po, yung inyo pong ahensya ay madalas nga pong gumagawa ng mga job fair para nga pong makatulong sa unemployment rate ng ating bansa. Ngayong taon po ba, aside from this one that we're gonna have on Wednesday, ilan pa pong mga job fair ang magaganap na yun yung i-conduct pa or gagawin? Nationwide, napakarami pa hanggang December kasi yan nga po ang isa sa direktiba ng ating Pangulo na continuously mag-conduct kayo ng mga employment facilitation programs para mabigyan ng opportunity yung ating mga kababayan na magkaroon ng trabaho. Siguro mga nationwide, more than 1,000 pa until the end of the year. Makikita po yan doon sa aming website, sa DOLE website, yung mga schedules. Ano po yung website na to, sir, para pwede pong ma-access nga po siyempre ng mga... dole.gov.ph. Okay, sir, dun sa ano po, yung dun sa job fair, 'di ba kailangan rin ng NBI, yung mga ganong requirements, will they be there as well para mas madali na i-apply? Napakagandang question, Carla. Munti ko nang malimutan. Meron din tayong tinatawag na pre-employment documentation services kung saan in-invite natin ang NBI, PhilHealth, NSO, SSS para magbigay po sila ng mga documents na kailangan ng mga bata para sila makapasok sa trabaho. Kung saan po, one-stop shop na ito. Okay. And para po dun sa mga ka-aplikante natin or mga interested na may mga kamag-anakan o OFW, ang SMART po ay magpo-provide ng libreng tawag abroad. Libre po yan. All they have to do is to go there, register, and they can call yung mga relatives nila sa abroad. Okay, siguro sir, huli na lang po, baka meron po kayong mensahe or gusto nyo anyayaan po yung ating mga manonood na to take part na rin po sa job fair na magaganap sa June 12. Okay. Nais po naming anyayahan yung ating mga job seekers, lalong-lalo po yung mga fresh graduates natin na naghahanap ng trabaho. Meron po tayong Independence Day Job Fair sa June 12 po sa South Drive. Tapat halos po ito ng Army Navy Club. Malapit po sa Quirino Grandstand from 8 a.m. to 5 p.m. Dalhin lang po nyo yung mga resume nyo marami, mga employment certificate ninyo, and kung meron po kayong other documents na related sa employment, pwede din po ninyong dalhin doon. So, pwede po kayong pumunta doon as 7 a.m. Okay. Thank you, sir. Maraming salamat po, Regional Director Nelson Hornilla. Assistant Regional Director lang po. Okay, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po. Actually, napaka-exciting ng event na ito kasi convenient and at the same time, di ba, parang one-stop shop na nga siya. And of course, nakita natin maraming opening sa IT industry. Yan ang pinakamalaking sweldo. Kaya para sa mga magagaling sa computer, i-take na nila yung opportunity. Di ba, Maraming mga mag-aaral ngayon, di ba? Siyempre, marami sa kanila siguro ang gagraduate na ng fourth year siguro nila at lilipat na ng college. At yan na nga ang mga in-demand na trabaho. So, alamin nyo na kung anong aaralin nyo for college.